buhay-buhay. Mabuti naman. At kumusta naman yung mga nagyari kahapon? Para may pinunahan ba tayo kamag-anak? Saan kayo? Ayun. So, yun ba? Nanonood ka, mag-secretary. Sabi ko nga nila, ngayon ang araw, anong ba kayo? Saints or souls? Souls day. Araw ng mga kaluluwa. Kahapon, araw ng mga saints. Saints day. So, habang tayo ay nagbibiyahe at naglalakad sa mundo ko, bilang mga Kristiyan ay kailangan natin ng mga protection sa bilang sa katawan, kundi sa ating spiritual na papel ng buhay. Kung ikaw ay binubuo, hindi mo yung biogenesis, kung ano man na pwedeng magpapagaling sa mga ubo, sipon, mga ganun. Pero sa ating spiritual na buhay, kailangan din natin ng protection. Dahil araw-araw tayo nakikibaka, nakikipagpuno, sabi pa nga doon sa Bible, wrestle. No? Sino yung nanonood ng WrestleMan? Yung mga batang 90s. Hindi tayo. Mga Gen Z ba? Gen Z patawag ko. So, yun yung mga kahiligan namin noong araw. Kaya kami ko yung ganito. Ginising pa ako ng lolo ko. So, tayo ng isang mga Kristiyan, kailangan natin ng protection sa ating pang-araw-araw ng buhay. Maging si Jesus Christ ay talagang sinubok. No? Sinubok ng panahon, sinubok ni Sunny Boy, at sinubok ng kung ano-anong pagsubok. Gawin mo ang tinapay, tumating ka nga niya. So tayo ganoon din. Sa pang-araw-araw nating buhay, sinusubok yung ating pananampalataya, sinusubok yung ating kung hanggang saan yung iksi ng iyong pasensya, yung sa mga driver dito. Nagkagad ng motor, ng sakyan, di ba? Dapat dito sa kahabaan ng common ay talagang napakatindi ng traffic, tapos sisinikan ka mabigla, no? Tapos, di ba? Tapos, napakainit ang panahon, biglang iinit yung ulo, biglang makakabulin mo. Pag kinat ka, makakabulin mo. So, gano'n, sa pang-araw-araw natin, pagpasok sa trabaho, sa school, minsan sinusubok yung pasensya natin. So, sabi dito, the Christian life is a daily walk with the Lord, but it is also a battle. You are living in a world that seems to be controlled by forces of evil. Kampon, isang ibo. You will lose the battle if you try to fight alone. So talagang hindi natin kaya yan. No? Kahit sa anong parte ng digmaan kapag manihisa, siguro si David lang, yung hindi niya kasama niya yung ibang soldiers, yung army, siya lang. At siyempre, ang Diyos. Maging si David, hindi lang siya nag-iisa. Nung paluin niya si Goliath, kasama niya ang Diyos. Amen. Sabi dito, you will lose the battle if you try to fight alone. Although the Christian life is not always easy, it can be victorious. Jesus Christ has always already won the battle over Satan and forces of evil by his victory over death through his resurrection. When you allow Christ to fight your battles through him, victory is assured. Meron tayong assurance na kasama
Batas. Nag-iisip yan. Battle. Two bats. Two bats lang. Kahit anong battle mo yan sa buhay, talagang mapagtatrabayan natin kapag kasama natin ang Diyos. At siyempre, tayo ay bigyan ng armor ng Diyos. Sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, there's a list, or there are lists. The protecting armor God has provided for you to encounter with evil. No? For we wrestle, sabi ko nga kanina, yung mga mahilig sa wrestle, yung mga wrestling. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. So, kahit maliwanag yan, sa kabila ng liwanag na nakikita natin na yan, nandyan yung kalimihan na handa. Na naghahanda upang ikaw ay subukin. Ikaw ay patumbahin ng God, salamat sa Diyos dahil tayo binigyan ng armor. Una dito is belt of truth. Satan uses lies today. Napakaraming, di ba? Kahit sa social media, maraming fake news, maraming pagsisinungaling, kasinungalingan na makikita natin. Satan uses lies today as he did in the Garden of Eden. Jesus Christ is the truth we need in John 14, verse 6. The Word of God is our source of truth. We need to know it well and use it freely. Kita po natin yan in Ephesians 1 verse 13 and 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Also in 2 Timothy chapter 3 verse 15. First is the belt of truth. Second, breastplate of righteousness. You receive His righteousness when you place your faith in Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Bakit righteousness yung breastplate of righteousness? Bakit tinawag siya yung nandito? Bakit righteousness yung tinawag sa amin? Kaya dahil malapit sa puso. Ang puso, lagi natin babantayan dahil it can deceive us. Minsan gusto ng puso mo, pero ayaw ng isipan. Uy! Hey! Gusto ko siya, pero ayaw ng nagulan ko. Lagi natin babantayan ang ating puso. Always wear the breastplate of righteousness. Third is gospel of peace. We will give you inner peace when you are troubled. Pagka ikaw ay nagugulihanan, no? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng peace o kapayapaan. It's His gospel. Peace with God is obtained when we accept the Lord Jesus as our personal Savior. The peace of God comes when there is no unconfessed sin in our lives. So lahat tayo, no? Hindi tayo, may kanya-kanya tayong ginagawa sa pang-araw-araw. So, meron na dapat palagi natin i-confess yung mga kasalanan natin sa Panginoon dahil kahit sa isip pa lang, nagkakasala na. Iisipin mo pa lang na kapag sagalit ka, pag sobrang galit na, di ba? Kahit hindi mo sabihin, iniisip mo na galitan yung tao na sumakit sa'yo. Diba? So, doon pa lang, kailangan na natin hindi na mapatawaran sa ating Panginoon. Kailangan empty of sin yung ating heart for us. No? Na magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Sa ganon, sa Panginoon. When we are not holding any grudges or bitterness towards others, and when we are totally resting in His will. Pang-apat, shield of faith. Satan will try every way
destroy your faith. Use the shield of faith to extinguish fiery darts of doubts, fears, unkind or evil thoughts, and selfish desires. Minsan, pinapakita sa atin ng Satan yung mga bagay na ginagawa natin dati. Sa ganun tayo ay ma-shaken yung faith natin sa Panginoon. No? Ngunit sabi ko nga dito, always wear the shield of faith. Lagi kang magtiwala sa Panginoon. Isip na yung magagawa sa buhay natin. Amen? Helmet of salvation. Hindi lang sa pagmumotor. No? Yung pagsusuot ng helmet, hindi lang sa pagmumotor. And every day of your life, always wear the helmet of salvation. Because, bakit? Satan attacks the mind with doubts. He will try to cause you to doubt God, and he will try to cause you to doubt God and His Word. But remember, Philippians chapter 1 verse 6, there's books and verses na pwede natin mababasa to para mapagtibay itong salitan. Helmet of salvation. And the last one is sword of the Spirit. Ito yung kapilang talino. Ang salita ng Panginoon. The Word of God is your only offensive weapon. Use it to deal with Satan in the same way Jesus did when He was tempted. Pag si Jesus, when He was tempted by Satan, He uses the Word of God. Tayo rin, ganun din, always wear sa uluhin natin yung salita ng Panginoon sa ganun meron tayong panglaban kaysa ating buhay. The sword